Ako si Paulita. Paulita Gomez. Pamangkin ni Doña Victorina. Hindi pangkaraniwan ang aking kagandahan. Hindi naman sa pagmamayabang, ngunit halos lahat ng lalaki sa aming universidad ay nabibighani sa aking kagandahan. Mayaman, matalino, kabigha-bighani. Ito na marahil ang pinakamagandang deskripsyon sa aking pagkatao. Busog man ako sa pisikal na karangyaan, kayamanan, ngunit tila ba'y may kulang. Pagmamahal. Pagmamahal ng taong sa akin lamang. Kaya naman nang dumating sa buhay si Isagani, ang aking kasintahan, sobra akong nagalak. Sobrang saya, ngunit hindi yon ang kailangan ko. Ako'y matalino. Kaya alam ko ang kailangan ng isang tao upang mabuhay. Kailangan ng isang tao na makapili ng makakasama niya na kaya siyang buhayin. Kagaya ni Juanito, isang mayamang tao. Alam kong kaya niya akong buhayin. Kaya niyang ibigay lahat ng karangyaan na aking pinapangarap. Ang pangarap ko ay maabot ang mga tala. Ngunit kay Isagani mas mahalaga ang sinilangang lupa. Kaya kinailangan kong mamili. Kung si Isagani na aking tinatangi o si Juanito at ang kanyang salapi. Ngunit sa huli, batid kong alam nyo na kung sino ang aking pinili. Isa lamang akong babae, ngunit kailangan kong gamitin ang aking isipan. Mas mahalaga sa isang katulad ko ang karangyaan kumpara sa pag-ibig. Dahil yan ang itinuro sa akin ni Tia Victorina. Kaya patawad, mahal kong Isagani. Ako si Isagani, isang mahirap na estudyante ng abogasya. Makata, matalik na kaibigan ni Basilio. Sinusuportahan ko ang hakbang na magkaroon ng isang akademya na kung saan ang mga Indio na tulad ko ay maaaring matuto ng wikang Espanyol. Ako ay pamangkin ni Padre Florentino. Sa panahon ko, walang pagkakasala ang mga kabataan sa pagtatanim ng sama ng loob sa mga prayle. Ang kasalanan ay nasa nagtuturo. Silang mga nagtuturo na hindi kailangang magkaroon ng malayang kaisipan at pananalita sa sitwasyon. Ngayon, ang sino mang makakapagsasalita sa daliwas na kagustuhan ng karamihan ay itinuturing na filibusterismo at kailangang may tiis sa pag-uusig. Ang mga prayle ang siyang may pananagutan na hubugin ang mga birheng kabataan sa isip at kabataan. Responsibilidad nila iyon upang mapalakihin ang isang bayang matalino, dakila at tapat. Ngayon, nakatupad ang mga prayle sa kanilang mga pananagutang ito gamit ang paniniwala para sa kaibubuti ng mga namamalakad. Ganoon, kaya't naniniwala ako sa kasabihan na ang kalayaan ay katambal ng mga tao at
gayon din ang talino at katarungan. Ako si Juliana de Dios, mula sa El Filibusterismo o mas kilala bilang Huli, anak ni Cabezang Tales, ngunit ako'y hindi nakapag-aral dahil sa pagkakabaon ng aking ama sa utang, kung kaya't mas kinailangan kong magpakaalipin kay Hermana Penchang upang makapagbigyan salapi sa mga humuli sa kanya. Meron akong kasintahan dahil sa taglay kong asal na pagmahalas ko sa aking kagandahan, mabait sa bayan at higit sa lahat ay tapat na mangungibig at walang ibang silbi si Basilio. Kaysa naman nang makulong si Basilio ay lakas loob kong hinilin ng tulong kay Padre Camora na kahit alam kong lihim itong pagnanasa sa kababaihan dahil sa taglay kong asal na ipinamalas ko sa aking kagandahan mula sa bayan ng Tiana, ay mas pinili kong tumalon sa tore at simbahan kaysa naman ang mabuhay ng mawalan ng dangal o dignidad. Ako si Juliana de Dios, o mas kilala bilang si Juli. Ako ay anak ni Cabezang Tales, ang apo ni Tandang Selo. Ako ay kasintahan ni Basilio. Ako ang sumisimbolo sa sagisag ng kadalisayan ng mga kababaihan at kamusmusan ng mga mababang kariktan. Bukod sa taglay kong kagandahan, ay larawan ako ng isang Pilipino, makadiyos, matiisin at mapagmahal. Isa ako sa mga babaeng tinanggalan ng karapatan at kalayaan sa pagiging ligtas mula sa kapahamakan. At muli, ako nga pala si Juliana de Dios. Ako si Huli, anak ni Cabezang Tales, apo ni Tandang Selo at kasintahan ni Basilio, isang hamak na dalaga mula sa lalawigan. Lumaki sa hirap ngunit may pangarap. Bata pa lamang ako, natutunan ko ng magtiis, magtanim, maghabi at magsakripisyo para sa aking pamilya. Ngunit sa mundong ito, hindi sapat ang sipag at tiyaga. Ang lupa namin ay kinuha. Ang aming tahanan ay ginupo ng kasakiman. At ngayon, pati ang mga mahal ko sa buhay ay inagaw sa akin. Ngunit kahit anong mangyari, mananatili akong tapat. Tapat sa aking pamilya, sa aking iniibig, at sa aking pananalig sa Diyos. Kahit kailan, hindi ako magiging alipin ng kasamaan. Ako si Juliana de Dios o mas kilala bilang Huli. Tapat at marunong akong maghintay para sa aking katipan na si Basilio. Bukod sa taglay kong kagandahan, inilalarawan ako bilang isang Pilipinang makadiyos, matiisin, mapagmalasakit at higit sa lahat mapagmahal. Muli, ako si Juliana o mas kilala bilang Huli. Ako ang sumisimbolo sa sagisag ng kadalisayan ng mga kababaihan at kamusmusan ng mga babaeng kariktan noong kanyang kapanauhan. Isa ako sa mga babaeng tinanggalan ng karapatan at kalayaan sa pagiging ligtas mula sa kapahamakan. Ako si Basilio, anak ng mga inosenteng biktima ng sistema. Ang aking inay namatay sa kahirapan at ang aking kapatid ay pinaslang ng mga mapagsamantalang opisyal. Ngunit, hindi ako magpapatalo. Sa kabila ng sakit at bighati,
tayo'y patuloy na lalaban. Minsan, naisip ko na sumuko na lamang at huwag nang magpatuloy pa. Ngunit, naaalala ko ang mga aral at payo ng aking ina. Kaya, patuloy akong naglalakbay sa buhay na may pag-asa na makakahanap ng kaligayahan at kapayapaan. Hindi man natin maibalik ang kanilang buhay, ngunit mayroon pa rin tayong magagawa para sa ating bayan. Ako si Basilio, at ako ang boses ng walang tinig. Hanggang sa huling hininga, itutuloy ko ang laban para sa katarungan at pagbabago. Ako si Isagani, isa akong ulila, isang sawi, Isagani ang aking pangalan, isang makata at simpleng binata. Edukasyon ang aking puhunan, talino at kaalaman ang aking sandigan. Pamangkin ako ni Padre Florentino at mabuting kaibigan ni Basilio. Minamahal ko ang babaeng pangalan ay Paulita na isang diwata. Sinusulong ko ang pagkakaroon ng edukasyon upang matutunan banyagang wikang Kastila. Si Paulita ang tanging binibining aking inggit. Bago kita makilala, ang dagat na yan ang aking daigdig, ang aking kahiwagaan, ang aking pag-ibig, ang aking mga pangarap. Ngunit nakita kita at inibig kita. Sa mga bakasyon ngayon, naramdaman ko na tila may kulang. Ang gubat ay malungkot, ang ilog ay mapanglaw, at ikaw ang kulang. Ang dalawang hangarin ko ang hindi nakamit, pag-ibig at pagkapantay-pantay. Ako si Juliana de Dios o mas kilala bilang Huli. Ang mga tao'y sinasabing ako ang pinakamagandang dilag sa tiyanan. Merong akong kasintahan. Siya ay matalino, mapagmahal, mapagkakatiwalaan, mabait, at higit sa lahat tapat na mangingibig. Siya ay si Basilio, tapat at marunong akong maghintay sa aking katipang si Basilio. Nang makulong si Basilio, ay humingi ako ng tulong kay Padre Camora. Ngunit ito ay sinubukang akong pagsamantalahan o gahasahin. Mas pinili ko ang kamatayan kaysa mawalan ng karangalan at dignidad. Ako si Isagani. Ito ba ang kinabukasan ating pinapangarap? Isang bayang hinahadlangan ng kamangmangan, hinamumunuan ng mga takot sa kabalian. Sinasabi nila, kami ang kabatan ang pag-asa ng bayan. Ngunit bakit pang namin patungo sa pagbabago? Hinaharangan, pinakatahimik lang aming tinig. Hinahamak ang aming mga pangarap at dinudurog ang aming bago pa man ito nito. Iwan ako sa pagbabago sa pangyarihan ng kaalaman, iba ang diwa Pilipino. Ngunit ano ang silbi ng kaalaman kung ipinagkakait ito sa mga nagnanais matuto? Ano ang halaga ng pag-asa kung isa lamang itong panaginip na hindi kailangan maging totoo? Tawanan nila ang aming paghihirap, nauusan ang aming pagsising at nilulunod ng kanyang sabihin upang hindi namin makita ang liwanag. Ako si Paulita Gomez, isang magandang dalaga.
Sa akin ay maraming naaakit at hinahangaan din ako ng kapwa ko kababaihan dahil sa taglay kong ganda at kayamanan. Ako ay pamangkin ni Doña Victorine. Kasintahan ko naman si Isagani. Mahal kita, Isagani, ngunit di kayo nagkasala at ako'y may pangalang iniingatan na hindi pwedeng madungisan pagkat buhay namin malalagay sa kapahamakan. Ako nga pala si Basilio. 13 taon na akong nagtitiis ng paghihirap, pag-aaral at pangarap ng magandang kinabukasan. Akala ko sapat na ang sipag at talino upang makalaya sa kahirapan. Ngunit sa harap ng isang bayang bulok sa kasamaan, may halaga ba ang aking mga pangarap? Si Simon, sinabi niyang walang pagbabago kung walang dugo. Tama ba siya? Dapat ba akong sumama sa revolusyon? Sakripisyo ang aking pinaghirapan para sa isang kinabukasang walang kasiguraduhan. Ngunit gusto ko lamang maging isang mabuting manggagawa. Gusto ko lamang ng tahimik na buhay. Ngunit sa bayang ito, may puwang ba ang kapayapaan kung walang kalayaan? Ang aral na matututunan natin mula dito ay huwag magpapaapi kung ikaw ay nasa tama. Paglaban mo kung gusto mong makamit ang iyong pangarap. Ako si Basilio. Kay tagal ko nang tiniis ang lahat ng sakit at bighati. 7 taon mula nang pinatay si Crispin. 7 taon mula nang iniwan akong nagtatago sa kagubatan. Sa gitna ng takot at pangungulila, nakita ko kung paano pinahirapan si Inang Sisa. Kung paano siya naging biktima ng kalupitan at kawalang katarungan. At ngayon, narito ako. Isang hamak na estudyante, ngunit sa puso ko may apoy na hindi mapapatay. Anong silbi ng aking pag-aaral ko ang bayang ito'y nanatiling alipin? Anong halaga ng bilang kung nanatili ako bulag sa katotohanan? Kamatayan ang sumalubong sa aking pamilya. Ngunit ako'y nabubuhay pa rin. Ako na lang ang titira. Ako na lang ang saksi sa lahat ng bait na dinanas namin. Ngayon, isang pagkakataon ng dumating. Isang kilusan, isang paghihimagsik. Dapat ba akong sumama? Dapat ba akong ipaglaban ang matagal nang ipinagkamit? Tungalay kong arana para Ako si Doña Victorina de los Reyes de Espadana. Tingnan niyo ang koloridad sa aking muka, kulay at kulot sa aking muhok, at ang aking magagara at mahahabang kasuotan na tila para lamang sa isang mestisa. Naalala ko noong bata pa ako, marami ang naligaw at nangmangha sa aking kagandahan, ngunit itinaboy ko sila. Kasi naman, bakit ako magpapakasal? Papasakal sa isang inyo? Hindi ito maaari. Maliit pa lamang ako ay alam ko nang sa Espanyol ako magpapakasal. At ito ang aking dream boy, si Don Tiburcio de Espadana. Sisiguraduhin ko na magbabayad ang mga Espanyol sa kanilang ginawa. Ako si Simon, o mas kilala bilang pangunahing tauhan sa nobelang El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Kilala ako bilang isang mayamang alahero na nagbalik sa San Diego. Ako ay isang maimpluwensyang tao, hindi dahil sa aking kayamanan, kundi hindi ako ay mabuting kaibigan at tagapayo ng Gobernador General ng mga Espanyol. Dahil sa aking impluensya sa Malacanang, binansagan akong kayumangging kardinal o maitim na kardinal. Isang misteryo ang aking paglabas sa San Diego dahil hindi nila alam na ako at si Crisostomo Ibarra ay iisa lamang, na may layuning maitakas si Maria Clara sa kumbento ng Santa Clara.
at mapasimulan ang revolusyon laban sa kinamumuhian kong Espanyol. Ako si Huli kung tawagin ng nakakarami, anak ni Kabesang Tales Sapon ni Tandang Selo at kasintahan ni Basilio. Bukod sa taglay kong kagandahan, ay larawan rin ako ng isang Pilipinang makadiyos, matiisin, mapagmahal at mapagmalasakit. Hindi na ako nakapag-aral dahil sa pagkakabaon ng utang ng aking ama at nang bigla siyang dakpin ng masamang loob, ay kailangan ko magpaalipin upang makapagbigay ng pera sa mga kumukuha sa kanya. Mahirap ngunit ganoon ko kamahal ang aking ama kung kahit ganoon na rin ang pagmamahal ko sa aking kalipa na si Basilio. Isang araw ay nakaabot sa akin ang balita na nakakulong ang aking kasintahan na si Basilio. Labis ako naghinagpis sa kanyang kalagayan sapagkat alam ko wala na siyang malalapitan dahil wala na si Kapitan Tiago. Sa kagustuhan ko mapalaya ang kasintahan na si Basilio. Naglakas loob akong humingi ng tulong kay Padre Camora kahit na may lihim siya sa mga kababaihan sa akin. Ngunit nangyari na hindi ko inaasahan ako ay kanyang pinagsamantalaan. Labis ko yung dinamdam. Hindi ko alam aking gagawin kaya sa isang iglap na isip ko para ako makatakas sa akin ang kamatayan. Ako si Juliana de Dios, mula sa El Filibusterismo o mas kilalang Huli. Ang mga tao ay sinasabing ako ang pinakamagandang dilag sa China. Meron akong kasintahan na ang pangalan ay Basilio. Siya ay matalino, mapagmahal, pagkakatiwalaan, mabait, at higit sa lahat, tapat na mamimili. Siya ay si Basilio, tapat, marunong akong maghintay sa aking katipang si Basilio. Nang makulong si Basilio, ay humingi ako ng tulong kay Padre Camora. Ngunit ito'y sinubukan akong samantalahan at kahasaran, mas pinili ko ang kamatayan kaysa mawalan ng karangalan at dignidad.